Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Sabado sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, kapistahan ni Apostol Santiago. Ang sinasabing apostol na unang-unang nag-alay ng kanyang sariling buhay para kay Jesus at sa mabuting balita. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong halos lumuhod at nakiusap kay Jesus ang ina nina Santiago at Juan, dalawang magkapatid na apostol ni Jesus. At meron siyang nais na ipakiusap, kung maaari po sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatang makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ambisyon, pangarap. Kung pagninilayan natin itong mga salitang ito at ang salitang ambisyon at pangarap at iuugnay natin sa ating mga sarili, paano tayo dinadala ng ating mga ambisyon at pangarap palapit kay Jesus? O baka naman ang nangyayari ay ang kabaliktaran. Sa halip na palapit kay Jesus, ang mga pangarap at ambisyon natin sa buhay, ang siya pa nga na naglalayo sa atin kay Jesus. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa ina nina Zebedeo, nina Santiago at Juan. Pero sumagot ang dalawang magkapatid, alam po namin ang aming hinihingi. Kakayanin namin ang hirap, ang sakit na aming babatahin. Mapagtatagumpayan namin ang lahat ng mga sakripisyo na aming dadaanan. Pero malinaw ang sagot ni Jesus. Wala sa aking pagpapasya ang desisyon kung sino ang dapat maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang luklukang iyan ay nasa pagdedesisyon ng aking Ama. Kung minsan, yung pangarap at ambisyon natin sa buhay, kapag iisipin at pagninilayan, pang sarili lamang. Ang mga apostol, 12, ang nakikiusap kay Jesus na maupo sa kanyang kanan at kaliwa ay yung 2, habang yung 10 naririyan nakikinig. At ano ang aasahan mo? Siyempre, magtatanim ng galit, sasamaang loob ng 10. Tingnan mo itong magkapatid na ito, napakamakasarili, walang ibang iniisip kung hindi ang kanilang sarili. At tama si Jesus. Kaya sinamantala ni Jesus ang pagkakataon para bigyang diin ang isang magandang aral. Ang sabi niya, kung sino man ang ibig maging dakila, maging mataas, ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin, katulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.
Binigyang diin ni Jesus sa kanila na ang tunay na paglilingkod ay nasa pagtalikod sa sarili, nasa pagbibigay importansya sa kung ano ang ikabubuti ng marami. Ang tunay na paglilingkod ay nagbibigay halaga sa iba at hindi sa sarili. Kaya marahil, pagkatapos ng lahat ng ito, napahiya ang magkapatid at ganoon din ang kanilang ina. Ang hirap kasi sa inyo, sarili nyo lang ang inyong iniisip. Ang hirap kasi sa inyo, nangangarap kayo, nag-aambisyon kayo, nang hindi ninyo tinatanong, inaalam, ito bang pangarap ko, ito bang ambisyon ko, ang siya ring pangarap at gusto ng Diyos para sa akin. Napakaganda mga kapatid, kung sa mga ganyang pagdedesisyon, aalamin din natin ano ang gusto ng Diyos. Yung gusto ko bang gawin, yung pangarap ko ba't ambisyon sa buhay, ito rin ba ang pangarap ng Diyos sa akin? O baka naman ikaw lang ang may gusto nun at hindi iyon gusto ng Diyos. Ang tunay na bokasyon ay yung nagtatagpo ang kung ano ang gusto ng Diyos at ang kung ano ang gusto ng tao. Di ba kaya ka nga nag-asawa? Pinagnilayan mo yan? Pinagdasalan mo yan? Pinag-isipan mo yang mabuti? Ito ba talagang pag-aasawa ang tawag ng Diyos sa akin? At nung makasiguro ka na ang pag-aasawa ang iyong bokasyon, nagdesisyon kang magpakasal, di ba? Yung pagpapari o yung pagmamadre, nung ako ba ay nagdi-discern, nagninilay, malinaw ko bang tinanong ang Diyos? Talaga po bang ako'y inyong tinatawag sa buhay pagpapari o sa buhay pagmamadre? O baka naman may tinatakasan lamang akong sitwasyon sa buhay ko? Ito ba talaga ang gusto ng Diyos? Pagtatagpo ng kung ano ang gusto ng tao sa kung ano ang gusto ng Diyos. Nagkataon sa magkapatid na Santiago at Juan, hindi iyon ang plano ng Diyos. Malinaw, iba ang plano ng Diyos sa kanila. Amen.